Hawak ni Maulo ang makinang na tansong palako, tila ayaw niya itong bitawan. Sa kanyang isip, nagkakalkula siya. Ang Han tribe ay may ganitong kagagandang bagay, kaya nilang makipagpalit ng napakaraming tao. Kahit hindi kayang gumawa ng ganitong kalidad ang Chestnut tribe, maaari naman nilang gamitin ang mga punong kahoy at mga bungang hindi pinapansin ng iba bilang kapalit. Pagkatapos, maaari nilang gamitin ang mga nakuha nilang mahahalagang bagay upang makipagpalitan ng tao sa ibang mga tribo, gaya ng paraan ni Shu. Hindi magtatagal, magiging kasing lakas din sila ng Han tribe. Tahimik lamang ang mga mandirigma sa paligid. Tumanggaw sila, sumasang-ayon sa kanilang pinuno. Ngunit hindi nila alam, may isa pang plano si Maulo na hindi niya sinabi. Magpapanggap muna silang makikipagtulungan sa Han tribe. Kapag sapat na ang lakas ng kanilang tribo, sa kanya ito wawasakin. Sa oras na iyon, mapupunta sa kanila ang lahat ng paraan ng paggawa ng mahahalagang bagay ng Han tribe. At lalo pang lalakas ang kanilang tribo. Kinabukasan ng umaga, pinangunahan ni Dali ang kanyang grupo pababa ng Tog Mountain, pabalik sa Han tribe. Ang 4 na taong naiwan upang magbantay sa mga bangkang kahoy ay hindi rin nagpahinga. Nasa tabi sila ng maliit na ilog, abala sa paghuli ng mga ligaw na kuneho, dahil kailangan ng Han tribe ng bagong lahi para sa kanilang mga alagang kuneho. Samantala, ang grupo na mahigit 1,000 katao, na pinamumunuan ni Deshu, ay patuloy na naglalakad. Sa wakas, nalampasan nila ang Dream Valley. Ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay kinakailangang buhatin o pasanin. Karamihan sa mga babae ay walang sapatos, at ang iba ay sugatan na ang mga paa. May ilan ding mahihina ang katawan na namatay sa daan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang lahat dahil nais nilang magkaroon ng tahanan, isang lugar kung saan maaari silang magpahinga ng payapa. Sa Han tribe naman, abala si Han Feng sa pagpapagawa ng mga bahay. Matapos ang isang araw ng paggawa ng mga ladrilyo, mas naging bihasa ang 14 na mason. 2 araw lamang ang ginugol upang maitayo ang mga pader na may taas na 2.5 metro. Tinatayang isa pang araw ang kailangan para sa paglalagay ng mga biga at bubong. Ngunit mabagal ang paggawa sa loob ng bahay dahil komplikado ang estruktura ng kalan, lalo na ang bilog na kalan. Lumipas ang isa pang araw. Hating gabi, mahimbing na natutulog si Han Feng kasama si Xiao Dai sa loob ng kubo nang bigla siyang gisingin ng isang mandirigmang nagbabantay sa labas. Pinuno, gumising ka. May paparating na hukbo. Mahigit 200 katao ang papalapit at ang pinuno nila ay nakasakay sa isang USA na may malalaking sungay. Agad niyang nakilala, si Yu Fu iyon. Mabilis siyang bumangon at lumabas. Pagdating niya sa bukas na lugar, daan-daang sulo na ang nakasindi. Sumunod din sina Robao at Wei Shan, na matagal na niyang hindi nakakasama dahil abala siya sa konstruksyon, habang ang mga ito naman ay sa paghuhukay ng lupa malapit sa tarangkahan. Naroon sina Shueito at Yu Fu. Sa tabi ni Yu Fu ay may 2 batang hawak niya, at sa likuran ay mahigit 200 katao. Mahigit 50 sa kanila ay mula sa Wandering Tribe. Magalang na yumuko si Yu Fu. Chief Han, dinala ko na ang mga tao gaya ng ipinangako. Tiningnan ni Han Feng ang mga bagong dating sa dilim. Bakit kayo dumating ng ganitong oras? Sumagot si Yu Fu. Umalis kami ng hapon, at inabutan na kami ng dilim. Gusto naming makarating agad, kaya hindi na kami naghapunan. Alam ni Han Feng na gusto lamang nitong makatipid sa pagkain, ngunit hindi na niya ito pinansin. Inutusan niya ang mga tao na dalhin ang mga bagong dating sa mga kuweba upang magpahinga, at inutusan si Shueito na maghanda ng pagkain. Pagpasok nila sa tirahan, namangha ang mga bagong dating. May mga siga sa paligid, mga baka, at mga hayop na may mahahabang nguso na hindi pa nila nakikita. Marami ring mga batong sisidlan at palayok. Nagbulungan ang mga bagong dating, ngunit hindi gaanong nagulat dahil naikwento na ni Yu Fu ang tungkol sa Han tribe. Sa tabi ng apoy, ang mga mandirigma ay naghahanda ng pagkain, kumukuha ng bigas, tubig, at nagluluto ng inasnan na karne. May isang batang babae na masayang nagsabi sa isang matandang bulag. Lola, binibigyan nila tayo ng karne. Siguro hindi nila tayo palalayasin. Sumagot ang matanda, nakarating tayo sa mabuting lugar. Sabihin mo sa mga kapatid mo na sumunod at huwag galitin ang pinuno. Tumanggo ang bata at hindi maalis ang tingin sa palayok habang nilulunok ang laway sa gutom. Sa kabilang dako, magkasamang nakaupo sina Han Feng at Yu Fu sa tabi ng apoy, kumakain ng inihaw na karne na may sili. Biglang nagtanong si Yu Fu, "Nasaan ang kariton?" Sumagot si Han Feng, "Ginagamit ito ngayon sa pagdadala ng mga gamit. Isa lang kasi ang meron kami. Kung hindi ka dumating, hindi namin ito pwedeng itingga. Babalik ito sa loob ng 3 o 4 na araw. Kung kailangan mo, gagawan kita ng bago-bago ang susunod na kabilugan ng buwan."
Sandaling nag-isip si Yufu, saka nagsabi. Kung ganoon, gusto ko ng bago. Katulad ng dati. Tumanggaw si Hanfeng bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tinanong niya, sa mga susunod na araw, mananatili ka ba rito o aalis ka ulit? Pero dahil may 12-12 ng tao ang kanyang tribo na nananatili roon, ibig sabihin ay nakikikain lang sila ng libre. Kaya dali-dali siyang nagsalita, mag-aasikaso kami ng sarili naming pagkain. Lumipas ang gabi at sumikat ang panibagong araw. Sa tulong ng daan-daang tao at mga hayop, ang canal digging team ay nakahukay na ng isang kanal na halos 750 metro ang haba at halos 1 metro ang lalim. Kasabay nito, maayos ding umuusad ang pagtatayo ng mga bahay. Inaasahan na sa loob ng araw na iyon, maaabot na nila ang bahagi ng bubong, pagkatapos ay ikakabit na ang mga beam at sisimulan ang roofing. Kapag naging bihasa na ang grupong ito ng mga mason, lalawak pa ang construction team. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating si Yufu upang hanapin si Hanfeng. Chief Han, sabi niya, habang hinihintay ko ang ox cart, gusto kong may gawin. Siguro, makipag-trade ako para sa pottery at puting asin mula sa tribo ninyo. Sandaling nag-isip si Hanfeng, saka sumagot. Ipagpatuloy mo muna ang dati mong ginagawa. Tumulong ka sa paglilinis ng lupa para sa pagtatanim ng hemp. Pero bago yan, punta muna tayo sa mga taong dinala kagabi. Pagkatapos, may maggagabay sa iyo para tumulong sa paglilinis ng lupain sa loob ng pader. May 153 na mga taong ligaw ang nakatayo, hindi maayos ang pagkakapila. Gusot ang kanilang buhok, tila matagal nang hindi naliligo. Isa-isang sinuri ni Hanfeng ang mga ito gamit ang kanyang matalim na tingin. Walang sino man ang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ang ilang bata ay natatakot, nagtatago sa likod ng matatanda. Ngunit may isang binatilyo na agad nakakuha ng kanyang atensyon, may bahagyang namamagang braso. Direktang nakatitig ito kay Hanfeng, walang bakas ng takot, sa halip, may kakaibang paghanga. Itinuro niya ito at tinanong si Yufu. Sino ang batang ito? Ano ang nangyari sa braso niya? Napabuntong hininga si Yufu. Matigas ang ulo niyan. Ang pangalan niya ay Yi. Nasugatan ang braso niya habang nakikipaglaban sa kanilang pinuno noong tagsibol. Ngumiti si Hanfeng. Interesante ang batang ito. Samantala, si Yi ay nagtataka rin. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pinuno ng napakalaking tribo ay isang bata lamang. Kung hindi lang sana siya sugatan, tiyak na hinamon na niya ito. Lumapit si Hanfeng at hinawakan ang kanyang balikat. Mukhang na-dislocate, pero pwede pa. Biglang kumirot ang sakit. Napaatras si Yi. Kung ayaw mong mamatay, tumayo ka lang. Huwag kang gagalaw, malamig na sabi ni Hanfeng. Nagulat si Yi. Marunong din ba sa panggagamot ang pinunong ito? Ngunit hindi na siya gumalaw. Kahit anong mangyari, gusto niyang gumaling ang kanyang braso. Hinawakan ni Hanfeng ang kanyang pulso, hinailan ng malakas, saka biglang itinulak pataas ang siko. Crack! Nanlaki ang mata ni Yi sa sakit, ngunit hindi siya umimik. Ilang segundo lang, bumalik na sa pwesto ang kanyang kasukasuan. Unti-unting nawala ang sakit. Sinubukan niyang igalaw ang braso, masakit pa rin, pero gumagalaw na. Agad siyang yumuko kay Hanfeng, puno ng paggalang. Tinapik ni Hanfeng ang kanyang balikat. Huwag mo muna gagalawin yan ng ilang araw. Pagkatapos, tinali niya ito gamit ang lubad na abaka. Nang makita ng lahat na marunong magpagaling si Hanfeng, biglang nagkagulo. Pinuno, pinuno, tingnan niyo po ang mata ng lola ko. Sumigaw ang isang batang babae na may inosenteng mukha. Agad siyang pinatahimik ng matanda. Tama na, baka palayasin tayo. Nagulat si Hanfeng, ngunit lumapit pa rin siya. Pagtingin pa lang, alam na niya. Cataract, at matagal na ito. Hindi niya ito kayang gamutin. Lumapit siya sa bata, hinaplos ang ulo nito, at sinabi kay Yufu na iparating sa matanda. Matagal na, hindi na magagamot pero hindi ko kayo palalayasin. Napaluha ang bata. Paulit-ulit namang nagpasalamat ang matanda. Hindi kinaya ni Hanfeng ang eksena, kaya sinuri niya ang lahat. Sa higit 150 katao, mahigit 100 ay lalaki. Ang iba ay matatanda, mga babaeng iniwan, at ilang batang babae. Sa mga lalaki, higit 70 ang may dating sugat o kapansanan. Ang natira ay malulusog na kabataang lalaki. Pagkatapos, mabilis siyang nagbigay ng mga gawain. Ang mga babae ay polalawaken ang taniman ng abaka. Ang mga bata ay magbabantay sa tribo. Ang mga may kapansanan ay gagawa ng ledrilyo. Ang may sugat sa braso ay magmamaneho ng kariton para sa transportasyon. Ang malalakas ay sasali sa construction team. Lahat ay nagkaroon ng papel, even ang mga batang babae, kusapang nagputol ng damo para sa mga kuneho. Ang matandang may cataract ay tumulong kay Xiao Dai sa pagbabantay ng mga hayop at pag-aalaga sa mga bata.
Matapos maayos ang lahat, balak ni UFO na mangasaw kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi sila naglakas loob pumasok sa hunting grounds ng Han Tribe. Kaya napilitan siyang bumalik kay Han Feng. Sa oras na iyon, abala si Han Feng sa pagpapagawa ng mga kariton na may 4 na gulong. Nang malaman ng pakay ni UFO, sinabi niya, "Subukan ninyo sa kabilang bahagi ng ilog. Hindi iyon sakop ng ating hunting ground. Malaya kayong manghuli doon." Sa totoo lang, may plano si Han Feng. Para sa kanya, ang Wandering Tribe ay parang mga explorer, walang takot pumunta sa mga hindi kilalang lugar. Gusto niyang gamitin sila para tuklasin ang kabilang bahagi ng ilog. Nang marinig ito, agad na natuwa si UFO. Pinangunahan niya ang ilang lalaki at umalis agad. Samantala, ang mga babae at bata ng Wandering Tribe ay nanatili sa Han Tribe, tumutulong sa paglilinis ng taniman ng abaka kapalit ng asin. Abala ang lahat ng tao sa Han Tribe sa kani-kanilang gawain. Ngayon ang huling araw ng pagtatayo ng pader at ito rin ang pinakamahalagang yugto, ang paglalagay ng bubong. Sa ilalim ng gabay niya, natapos nila ang 4 na bubong bago magtanghali. Dahil bagong gawa pa ang mga ito, kailangan muna itong patuyuan bago lagyan ng mga biga. Hinati niya ang orihinal na 20 manggagawa sa 4 na grupo. Bawat grupo ay dinagdagan ng 7 bagong miyembro. Ang mga veterano ang gumabay sa mga baguhan, simula sa pundasyon, sabay-sabay na nagtatayo ng 4 na bahay. Ang mga walang gawain ay nagpatuloy sa paghuhukay ng pundasyon. Kailangan na ring ihanda ang damo para sa bubong, kaya tinawag niya ang ilang kababaihan mula sa gathering team at tinuruan kung paano magtali ng damo. Pagkatapos ay ipinasa na niya sa kanila ang gawain. Nang matapos ang trabaho, hapon na. Pumunta siya sa palayan upang tingnan ang kalagayan. Halos 50 araw na mula nang itanim ang palay. Lantian na ang buong bukid. Hindi magtatagal, magiging kulay ginto ito, at magkakaroon na sila ng sapat na pagkain. Napangiti siya sa iniisip na iyon. Biglang may tumawag mula sa pamayanan, si Xiao Dai. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Excited itong sinabi na sapat na ang naipon niyang balahibo ng alpaka para makagawa ng tela at gusto na niyang simulan agad. Naalala niya ang lumang paraan ng paghahabi ng Bayan Tribe, mabagal at butas-butas ang tela, parang lambat. Sa dami ng tao ngayon sa Han Tribe, kung gagamitin pa rin iyon, matagal bago sila magkaroon ng sapat na damit. Kaya sinabi niya kay Xiao Dai na hugasan muna ang balahibo at sa loob ng ilang araw ay tuturuan niya ito ng paraan para makagawa ng tela nang hindi gumagamit ng kamay. Nagulat si Xiao Dai, hindi pa niya narinig ang ganitong paraan. Pero sumunod pa rin siya. Habang gabi na at tahimik ang paligid, iniisip niya kung paano gagawin ang spinning machine at loom. Naalala niya ito mula sa isang museo sa nakaraan niyang buhay. Ganap nang dumilim ang buong tribo, kumikislap ang mga siga. Umalingasaw ang masarap na amoy ng sabaw ng isda mula sa mga kaldero. Bumalik na rin si UFO kasama ang mga tao mula sa Pangangaso. May dala silang isang musk deer, isang uri ng USA na may 2 mahahabang pangil sa bibig. Hindi man ito kalakihan, sapat naman para makakain ang buong tribo. Masayang umupo si UFO sa tabi niya. "Punong Han, napakaganda talaga ng tulay na ginawa ninyo. Sa susunod, gusto kong madalas tumawid dito. Ayos lang ba iyon?" "Siyempre naman," sagot niya. "Pwede kayong pumunta sa silangang pampang anumang oras. Kung may makasalubong kayong ibang tribo, makipagpalitan kayo ng magagandang bagay. Pagbalik ninyo, dalhin ninyo sa akin para ipagpalit. Napakaganda niyan. Kapag natapos na ang karwaheng baka, pupunta kami sa silangang pampang para maghanap," sabi ni UFO bago masayang tumayo at magpaalam. Lalong lumalim ang gabi. Marami sa mga kasapi ng tribo ang mahimbing nang natutulog, ngunit siya ay gising pa rin, paikot-ikot sa higaan, iniisip kung paano gumawa ng sinulid. Habang nag-iisip, gumuguhit siya sa balat ng hayop gamit ang uling. Kinabukasan, ibinigay niya ang balat na may guhit kay Modui at ipinaliwanag ng detalyado ang paraan ng paggawa. Kumpleto na ang mga bahagi at guhit, susundan na lang nila. Karaniwang tahimik si Modui, pero ngayon ay hindi napigilan ang magtanong. "Punong Han, para saan ito? Isa rin ba itong karwahe?" Napatawa siya. "Hindi ito karwahe. Isa itong kasangkapan para sa pagkard ng hibla. Pwede nitong i-proseso ang lana at hibla ng abaka. Hindi na kailangang gamitin ang kamay para gawin iyon." Namangha ang mga karpintero. Pagkard ng hindi gumagamit ng kamay. Parang mahiwagang bagay. Lalong naging masigasig ang grupo, nagbubulungan at mas lalong humanga sa kanilang pinuno. Buong umaga silang nagtrabaho, pero dahil unang beses pa lang nila itong ginagawa, mabagal ang progreso. Pagsapit ng tanghali, ang pangunahing balangkas pa lang ang natatapos.
Kaunti lang ang pahinga nila dahil lumaki ng husto ang populasyon ng tribo, kaya pansamantalang hindi na sila nagtatanghal-iyan, malamang sa taglagas pa, kapag naani na ang ikalawang tanim ng palay, magiging maayos ang sitwasyon. Pero gaano karami ang aanihin ay nakadepende pa rin sa progreso ng kanilang sistema ng patubig. Samantala, ang grupo ng daan-daang tao na naghuhukay ng kanal ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mahigit 1 linggo. Umabot na sa mahigit 2 metro at kalahati ang lalim ng ilog. Mas mabilis na ngayon ang trabaho kumpara noon dahil sa dami ng tao at tulong ng mga baka. Pagkatapos magpahinga sandali, nagpatuloy ulit ang mga karpintero. Habang sinusuri niya ang mga gear sa huling pagkakataon, may isang kasapi mula sa grupo ng paggawa ng palayok na humahanggos na dumating. Punong Han. Bumalik na ang bangkang kahoy. Puno ito ng apog at may dala ring mahigit 100 kuneho. Paano po namin aayusin? Bigla siyang tumayo at mabilis na naglakad papunta sa ilog habang nagbibigay ng utos. Dalhin ang mga kuneho sa kulungan. Hilahin ang bangka papunta sa kanal. Opo, tatawag ako ng mga tao ngayon din. Sagot ng lalaki bago agad tumakbo. Pagkalipas ng 2 minuto, nasa pampang na siya. Kakadaong lang ng bangka, at ang mga kabataang nagmamanyobra nito ay agad bumaba at bumati. Tinapik niya ang kanilang balikat. Magaling ang ginawa ninyo. Salamat sa pagsisikap ninyo. Kapag tapos na ang pagbaba, kunin ninyo ang anumang gusto ninyo sa nakatatanda. Salamat, Punong Han. Masaya nilang sagot. Tumanggaw siya at inutusan ang mga tao na tawagin si Lucy at magdala ng mga tao para magbaba ng karga. Punong Han, para saan ang apog na ito? Tanong ni Lucy habang papalapit. Gagamitin ito sa paggawa ng bahay. Ihahalo ang apog sa putik para mas tumibay ang mga pader. Mas matibay ito kaysa purong putik at hindi tinatabla ng tubig. Maghanap kayo ng 2 kariton at mga car itong tulak, at ilipat ang lahat ng apog na ito malapit sa bangin. Hintayin ninyong matapos ang pagbaba, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bagong tapahan. Opo, Pinuno, tugon niya habang tinatanggap ang utos at agad na kumilos. Nagpatuloy sa pagiging abala ang mga kasapi ng tribo habang siya naman ay bumalik sa grupo ng mga karpintero upang ipagpatuloy ang pagbuo ng makinang pangkard. Nang may kabit na ang lahat ng rolyo at mekanismo ng galaw, umupo siya at sinubukang apakan ang pedal. Maliban sa medyo malakas na ingay, wala namang problema, kailangan lang lagyan ng grasa. Sa oras na iyon, natapos na ang makinang pangkard. Halos alas 5 na ng hapon noon. Dahil may natitira pang liwanag, nagbigay siya ng panibagong gawain, gumawa ng bangkito. Matapos ang simpleng paliwanag, agad nagsimulang magtrabaho ang grupo ng karpintero. Sinabi niya, gawin ninyo itong mas malaki. Tatawagin natin itong mesa. Sa hinaharap, bawat bahay ay dapat may mesa at upuan. Nagulat ng kaunti si Mudui. Kailangan ba talaga ng napakaraming upuan? Oo, sagot niya. Bawat tao sa Tribong Han ay dapat may kahit isang upuan. At bawat bahay ay dapat may kahit isang hapagkainan at 2 mabababang mesa na pwedeng gamitin sa higaan tuwing malamig ang panahon. Pwede kayong umupo sa mainit na higaan habang kumakain o nagsusulat. Pwede rin itong gamitin ng mga babae habang nananahi. Marami itong gamit. Kapag natapos na ang lungsod, saka ninyo ito unti-unting gawin. Matapos magsalita, kinuha ni Hanfeng ang upuan at inutusan ang 2 kasapi ng tribo na buhatin ang makinang pangkard, at sinundan siya papunta sa harap ng kubo nila ni Xiao Dai. Pansamantala muna itong inilagay sa labas. Bukas na lang gagawa ng silungan para dito. Si Xiao Dai, na buong araw nagbantay sa lana ng alpaka, ay napansin ang kakaibang bagay na dala niya at agad lumapit, puno ng kuryosidad. Ano ito? Tanong niya. Ibinaba niya ang upuan sa harap ng makina, hinayla si Xiao Dai at pinaupo, saka sinabi na ilagay ang paa sa 2 pedal at apakan ito pabalik-balik. Napabulala si Xiao Dai, wow! Umiikot ito, ang bilis. Mabilis siyang tumakbo sa lugar kung saan pinapatuyo ang lana, kumuha ng isang malaking balde ng tuyong lana ng alpaka at ibinigay kay Xiao Dai. Sa sandaling iyon, mas excited pa siya kaysa kay Xiao Dai, ito ang unang aktwal na pagsubok. Kung gagana ito, sa wakas magkakaroon na rin ako ng maisusuot na panloob na damit, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, matyaga niyang tinuruan si Xiao Dai kung paano gamitin ang makina, hakbang-hakbang. Nang makita ni Xiao Dai na mula sa magulong kumpol ng lana, ilang pedal lang ay naging sinulid na kasing kapal ng daliri, hindi na niya napigilan ang sarili. Dapat malaman na sa tribong bayan noon, para makagawa ng ganitong dami, kailangan ng ilang tao na magtrabaho ng tuloy-tuloy ng mahigit kalahating buwan. Hindi na niya napigilan ang saya, hinalikan niya ito sa pisngi. Ngayon, lubos na siyang naniwala sa sinabi nito, posibleng ang maghabi ng hindi gumagamit ng kamay.
Ngunit alam niya na hindi pa iyon sapat. Kinabukasan, kailangan niyang gumawa ng spinning machine. Kinabukasan ng madaling araw, paggising pa lang, si Xiao Dai ay agad naghanda para magtrabaho. Dahil sa unang pagsubok kagabi, hindi na siya makapaghintay sa pagsikat ng araw. Pagkagising niya, nakita niyang si Xiao Dai ay patuloy nang nagpepedal sa makinang pangkard. Sa ilalim ng labasan ng sinulid, may maliit na basket na yari sa baging, kalahati na ang laman nitong sinulid. Nang makita ang kasigasigan nito, napailing siya at naglakad papunta sa grupo ng karpintero. Sa mga susunod na araw, siya mismo ang magiging karpintero, bukod sa spinning machine, kailangan din niyang gumawa ng loom. Hindi naman ito mahirap gawin. Sa nakaraan niyang buhay, maraming matatanda sa probinsya ang marunong gumawa nito, kahit lumang gulong ng bisikleta ay pwedeng gawing bahagi. Batay sa karanasan sa paggawa ng makinang pangkard, nagdisenyo siya ng single spindle spinning machine na gumagamit din ng pedal. Iginuhit niya ang estruktura sa balat ng hayop at ibinigay kay Mudui habang ginagabayan ang paggawa. Sa huli, sabay-sabay nilang binuo ang makina. Habang abala ang lahat, isang babaeng nangingisda sa ilog ang tumakbo papunta sa kanya. Punong Han. Dumating na ulit ang tribong chestnut. May dala silang 2 puno at may grupo rin ng mga babaeng may bitbit na mga basket. Patawirin sila sa tulay, utos niya. At magpadala ng isang grupo ng mandirigma para ihatid sila diretso sa gitnang lugar. Opo, Punong Han. Sagot ng babae bago agad umalis. Iniwan niya rin ang ginagawa at naglakad papunta sa gitnang lugar, kailangan niyang personal na asikasuhin ang kalakalan. Habang naglalakad, inutusan niya ang ilang kasapi na maghanda ng malalaking kahoy na balde para sa mga buto ng tam. Dati na niyang napagkasundoan sa tribong chestnut na bawat isang balde ng buto ay katumbas ng isang malaking mangkok ng puting asin. Naghintay si Maulu sa gitna at agad siyang binati pagdating. Habang tinitingnan ang mga dala nilang paninda, nakita niya ang 2 panla na kasing kapal ng palso, mga 4 hanggang 5 metro ang taas, may tuwid na puno at makinis na kulay abo puting balat. Ang mga dahon ay malalaki at 3 hati. Sa isang tingin pa lang, nakilala niya agad, puno ito ng tam. Ibinaba ng mga babae ang kanilang mga basket na puno ng mga buto ng tam na may itim na balat, kasing laki ng 2 buto ng soya bawat isa. Ayos, kumpleto ang dala ninyo. Pwede na tayong magpalitan, sabi niya. Agad inutusan ni Maulo ang kanyang mga tauhan na ibuhos ang mga buto sa mga kahoy na balde. Nang matapos, napuno lamang nila ang 7.5 balde sa 20 taong nagdala nito. Ang ika-8 balde ay kalahati lang ang laman. Sumulyap siya at mabilis na nagkwenta sa isip. May dala kayong 2 puno at kulang-kulang 8 balde ng mga buto, may pagpapalit ito sa 9.5 mangkok ng puting asin. Gusto ba ninyong lahat ay asin ang ipalit, o bahagi nito ay ipapalit sa mga palayok? Kung palayok ang gusto, ang isang balde ng buto ay katumbas ng isang palayok o 2 mangkok. Nagkamot ng ulo si Mauliho habang nag-iisip, nakakunot ang noo. Kukuha kami ng 4 na mangkok ng puting asin, 5 palayok, at 2 maliit na mangkok. Ayos lang ba iyon? Pagkasabi nito, tinanggal niya ang mahabang supot na gawa sa balat ng ahas mula sa kanyang baywang at iniabot, halatang inihanda na ito noon pa. Tumango siya, walang problema. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kasapi ng tribo na sukatin ang asin sa harap ni Maulio. Punong Han, kailangan mo pa ba ng mga buto at puno sa susunod? Tanong ni Maulio. Oo, kailangan namin pareho, mga buto man o puno. Dalhin ninyo ang kaya ninyong dalhin. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Maulio. Ayos, sa loob ng ilang araw, babalik kami ulit. Pagkasabi nito, dali-dali niyang pinangunahan ang kanyang mga kasama sa pag-alis. Samantala, agad siyang humanap ng 2 lugar na angkop pagtamnan sa planong pangunahing daan sa gitnang bahagi ng pamayanan. Pinahukay niya ang mga ito at ipinatanim ang mga puno. Ang 8 balde ng mga buto ng taong ay pansamantalang itinabi. Wala pa siyang oras para gawing langis ang mga ito, kaya mas mabuting tapusin muna ang hindi pa tapos na spinning machine. Pagbalik niya sa grupo ng karpintero upang tapusin ang huling pagbuo ng makina, biglang may isang kasapi ng tribo na tumakbong papunta sa kanya dala ang magandang balita. Ang grupo ay kalahating araw na lang ang layo mula sa tribong Han. Isang mandirigma ang naunang bumalik upang magulat. Di nagtagal, dinala ang mandirigmang iyon sa kanyang harapan. Lumuhad ito sa isang tuhod at nagbigay galang, saka iniulat ang buong nangyari sa labanan laban sa tribong Apoy, maliban na lamang sa bahagi ng kanilang pagbabalik, kung saan kabilang sa mahigit 1,200 katao. Sa mga kababaihan at mga batang kinuha, may 40 hanggang 50 ang namatay, karamihan ay mga buntis. Nang marinig ito, bahagya siyang napakunot ang noo.
Sandali siyang nag-isip, saka inutusan ng mandirigma na bumalik at ipaalam sa grupo na hindi na kailangang magmadali, dumiretso na lang sila sa tribo. Bago lumubog ang araw, umalis na ang pangkat ng mga mandirigma. Tinawag niya ang nakatatanda at si Zufu, at inutusan ang grupo ng pangangalap na magtayo ng 120 kabong pawid sa paligid ng lugar ng mga bahay na damo na may pamantayang tig-10 tao bawat kubo. Tinanggap ng mga kababaihan ang gawain at agad nagsimula. Kung kulang ang materyales, pinalitan nila ng iba. Saglit na naging abala ang lahat, parang mga bubuyog sa sipag. Samantala, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng spinning machine, may kulang na lang na ilang pyesa, kaya kailangan itong matapos agad. Nang mabuo ito, agad niyang inutusan ang isang grupo na gumawa ng mas maraming bangkito at maraming bobbon hanggat maaari. Pagkatapos, dinala niya ang spinning machine kay Xiaodai. Abala pa rin si Xiaodai sa pagproseso ng bante ng lana. Nang makita niyang dala niya ang makina, kumislap ang kanyang mga mata. Ngumiti siya at ibinaba ang makina. Una, mahusay niyang pinaikot ang isang bahagi ng sinulid, saka matiyagang ipinakita at itinuro kay Xiaodai kung paano magpasok at magdugtong ng sinulid. Mas matalino si Xiaodai kaysa karaniwan. Isang beses lang niya itong nakita, agad na natutunan. Nang makita niyang gumagana na ang makina, napatalon siya sa tuwa. Hindi na siya makapaghintay na maghabi ng tela, pero hindi niya alam kung kailan matatapos ang loom. Hinaplos niya ang ulo nito. Maghintay pa ng ilang araw para sa loom, pero sigurado akong matatapos ito bago pa maubos ang balahibo ng mga alpaka. Sa sandaling iyon, bumalik si Dasho kasama ang mga tao. Lumapit sina Dashu, Shuya, at Shueito upang magulat. Nakita niya ito at ngumiti ng kontento. Lumapit siya, tinulungan silang tumayo, at sinabing magpahinga muna. Pagkatapos, tinawag niya si Shuyu at inutusan itong maghanda ng pagkain para sa gabing iyon. Ngayong gabi, dapat may malaking pagdiriwang. Unti-unting dumilim ang langit. Sa tribong Han, nagliyab ang mga siga sa iba't ibang lugar. Nagtipon ang mga luma at bagong kasapi ng tribo, nagkainan, nagkwentuhan, at nagsalo sa masaganang hapunan. May isda at masarap na sabaw ng karne sa mesa. Sa harap ng ganitong tagpo, ang mga bagong dating sa tribong Han ay napaluha. Mga luha ito ng pasasalamat dahil nakaligtas sila sa kapahamakan at alam nilang tama ang napili nilang tribo. Sa oras na iyon, bumalik si Yu Fu mula sa pangangaso at napansin niyang mas masigla ang tribo, tila mas marami ang tao kaysa dati. Nagtaka siya, kaya hinailan niya ang isang kasapi ng tribo upang magtanong. Doon niya nalaman na ang mga tao mula sa tribong Apoy ay sumali na sa tribo. Habang nagugulat pa, bigla niyang nakita si Shueito. Lumaki ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi na hindi ka sasama? Ibinaba ni Shueito ang kanyang mangkok at pinunasan ang bibig. Ha, sumama rin ako sa mga tao ng tribong Apoy para makipagkita. Tinulungan ako ng kanilang pinuno na makaganti. Ngayon, sumali na ako sa kanila. Hindi ko inakalang ang tribong sinasabi mo ay ang tribong Han. Kung alam ko lang noon, agad na sana akong sumama sa iyo. Nang marinig ito ni Yu Fu, napatunganga siya sa gulat at matagal na hindi nakapagsalita. Maya-maya, nakabawi siya, lumapit kay Shueito at sinabing, "Talaga, binabati ko kayo." Muling dumami ang populasyon ng Han tribe. Ngumiti siya at tumango, saka kinausap si Yu Fu tungkol sa kariton ng baka. Tapos na ang kariton, pero ang bubong ay kayo na ang bahala, gumamit kayo ng balat ng hayop o damo. Agad kumaway si Yu Fu. Walang problema, basta katulad lang ng dati ang kariton, okay na. Kahit walang bubong. Pagkatapos, nagpalit siya ng usapan at nagbigay ng gawain kay Yu Fu. Alam ko na maraming mga hayop na may sungay sa silangang bahagi ng ilog. Kung matukoy mo kung nasaan sila, bumalik ka at sabihin mo sa akin. Kung makukuha mo sila, gusto kong bumili ng sungay ng baka, litid, at balat. Bukod pa roon, maghanap ka rin ng mga halamang nakakain, mga prutas na tumutubo sa baging, malalaking dahon na tumutubo sa lupa, at mga ugat na pwedeng kainin. Mas mabuti kung makakapagdala ka ng buhay na halaman, hukayin mo ang ugat o dalhin ang mga buto. Napakunot noo si Yu Fu. Madali lang yung mga halaman, pero yung mga hayop na may sungay, kahit makita ko sila, hindi ko naman sila madadala pabalik. Mukhang ang magagawa ko lang ay hanapin sila at iulat sa'yo. Tinapik niya ang balikat ni Yu Fu at sinabing nakakaaliw. Hindi naman siguro. Paano kung makatagpo ka ng tribo na nag-aalaga ng mga hayop? Pwede kang makipagkalakalan sa kanila. Hindi ba iyon ang pinakamagaling gawin ng wandering tribe ninyo? Naliwanagan si Yu Fu. Tama ka nga, pero baka hindi nila gusto ang mga dala namin. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Bago ka umalis, bibigyan kita ng isang balde ng puting asin bilang bayad sa pagtulong ninyo sa pagsasaka.
Yung sobra, gamitin mo sa pakikipagkalakalan. Pero tandaan mo, kapag tinakbo mo ang asin, ipapadala ko ang lahat ng mandirigma para habulin ang tribo ninyo. Alam mong kaya kong gawin iyon. Nanginginig na sumagot si Yufu. Hindi mangyayari iyon. Magkaibigan ng dalawang tribo natin. Makakaasa ka, gagamitin ko ang asin na ito para makipagpalitan ng magagandang bagay. Bukas ng umaga, aalis na kami. Tumango siya, kontento. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, pinangunahan ni Yufu ang kanyang mga kasama papunta sa silangan ng ilog. Nakasakay siya sa isang elk, at sa likod niya ay ang kariton ng baka na may laman ng mga palayok, palanggana, at dalawang malalaking balde ng tubig at puting asin. Pagsapit ng tanghali, matindi ang sikat ng araw. Sa panahong ito, ang palay ay nasa yugto ng pagdami ng usbong, makakapal at lunti ang kumpol na mabilis tumutubo. Mula sa dating isang talampakan, umabot na ito sa taas ng hita. Tinatayang sa loob ng 2 o 3 linggo, lalampas na ito sa taas ng tao. Pagkatapos ng lahat, ang uri ng palay na ito ay umaabot ng halos 2 metro ang taas. Samantala, hawak niya ang uling at gumuguhit ng disenyo at mga bahagi ng loom sa balat ng hayop. Plano niyang bigyan ng loom ang bawat bahay, kaya hindi ito dapat masyadong malaki. Sa huli, nagpasya siyang gumawa ng high-frame loom. Pagkatapos ng pagguhit, ibinigay niya ang plano kay Mudui at pinasimulan ang paggawa ng mga bahagi. Siya mismo ang gagabay sa pagbuo nito. Si Xiaodai ay nakaupo pa rin sa silungan, nagsisimula sa kanyang araw-araw na pag-iikot ng sinulid sa isang kabong nakalaan para rito. 2 buntis na babae, na dinala mula sa Fire Tribe, ang tinanggap niya bilang mga alagad. Ngayon ay sumusunod ang mga ito sa kanya upang matutunan ang paggawa ng sinulid. Ngunit ang mahigit 30 alpaka sa kulungan. Tila nagdusa, lahat sila ay kinalbo, ang kanilang makapal na balahibo ay napalitan ng mga rolyo ng makinis, kulay kapeng lana. Pero sa araw na iyon, may isa pang malaking pangyayari. Matapos ang walang tigil na pagsisikap ng daan-daang tao, natapos na ang kanal. At ngayong araw, ito ang araw na bubuksan ng daluyan ng tubig upang pumasok ang agos mula sa ilog. Agad siyang nagbigay ng utos. Mula ngayon, ang paliligo at paglalaba ay gagawin na sa kanal. Ang hilagang daluyan ng tubig ay para lamang sa inuming tubig. Sino mang lalabag paparusahan ng isang araw na hindi kakain. Hindi man ito lubos na naintindihan ng mga tao. Walang sino man ang nangahas magtanong. Dahil naniniwala sila, may dahilan ang pinuno. Ngayon, tapos na ang kanal. Pero hindi pa tapos ang paggawa ng mga ledrilyo. Ang lahat ng hinukay na lupa ay ginawa ng mga adobe na ledrilyo at tile, maayos na nakasalansan sa ilalim ng silungan, naghihintay na sunugin sa hurno. Ngunit hindi na kailangan ng maraming tao sa paggawa nito. Ang daan-daang taong dating naghuhukay ng kanal. Wala na ngayong ginagawa. Lahat ay naghihintay ng bagong utos. Sandaling nag-isip si Hanfeng. Ang pinakakailangan ngayon, ang pagtatayo ng mga bahay. Kailangan nilang makapagtayo ng sapat para sa 3 residential area, halos 300 bahay. Sa ganitong paraan lamang matutugunan ang tirahan ng mahigit 2,000 katao sa tribo. Habang iniisip ito, unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang isip. Isang sentral na lugar. Dati, plano niyang gawing parisukat ang gitna. Pero naisip niyang sayang kung puro bakante lang. Ang lugar ay may sukat na 110 metro bawat gilid, halos kasing laki ng 2 football field. Kaya naisip niyang gamitin ang bahagi nito para sa mga pampublikong gusali. Tulad ng paaralan, at sarili niyang tirahan. Plano niyang itayo ang kanyang bahay sa loob mismo ng paaralan para mas madali. Dahil limitado ang espasyo, kailangang maging praktikal. At dito niya naalala ang konsepto ng mga gusaling matataas sa modernong panahon. Ang kanyang bahay, dapat hindi bababa sa 3 palapag. Karapat-dapat iyon sa kanyang posisyon bilang pinuno. Ganito ang plano. Isang parisukat na sentral na lugar, 110 metro bawat gilid. Hahatiin ito pahilaga at patimog. Sa hilaga ang paaralan, sa timog ang plaza, sa gitna ng 2 bahagi. Maglalagay ng poste ng watawat ng tribo, na balang araw ay magiging pambansang watawat. Ang bahay ni Hanfeng ay ilalagay sa gitnang bahagi ng hilaga. 3 palapag o higit pa, kasing taas ng gusali ng paaralan. Sa magkabilang gilid nito, magkakaroon ng mga gusaling pang-edukasyon. 2 sa kaliwa, 2 sa kanan. Kabuuan, 4 na gusali. Kayang maglaman ng hanggang 3,600 estudyante. Sa kabuuan, ang sentral na lugar ay kayang mag-accommodate ng humigit kumulang 5,000 katao. At sa ngayon, hindi pa ito mapupuno. May mga bakanteng palapag pa, na maaari niyang gawing aklatan. Para tipunin ang lahat ng kaalamang dala niya.
Matapos magplano, agad niyang sinimulan ang organisasyon ng mga tao. Lalo na ang mga direktang sinanay niya noon. Dati, nahahati sila sa 4 na grupo, tig-5 tao bawat isa. Ngunit nang madagdagan ng mga taong dinala ni UFO, ang bawat grupo ay naging mahigit 10 ang miyembro. Kaya nilang magtayo ng 4 na bahay ng sabay-sabay. Ngunit ngayon, mas pinalaki pa ang sistema. Ang 4 na grupong iyon ay ginawang 20 grupo. Ang mga dating bihasang Mason, na-promote bilang mga kapitan. Sa bawat grupo, ang pundasyon ay binubuo ng isang kapitan, mga may karanasan sa pagtatayo, at mga bagong manggagawa. Ang mga bagong dating, lalo na ang mga katatapos lang maghukay ng kanal, ay isinama sa mga grupo para matuto mula sa simula. Mula sa paghuhukay ng pundasyon, hanggang sa pagtatayo ng pader. Umabot sa 20 grupo ang construction team. At bawat isa ay may higit sa 20 katao. Kumpleto ang bawat grupo, mga mason, tagahalo ng mortar, bihasang tagapagtayo, tagalagay ng ladrilyo, at tagagawa ng sulok ng bahay. Walang kulang, kahit may mga baguhan pa. Mabilis silang natuto, dahil sa gawa, nagkakaroon ng karanasan. Mula sa araw na iyon, pumasok ang Han Tribe sa malawakang konstruksyon. Sunod-sunod na sumulpat ang mga bahay. Sa bilis na 20 bahay kada batch. Ang buong tribo ay naging abala. Buhay na buhay. Lahat ay nagtutulungan. Para sa iisang layunin. Sa isang iglap, lumipas ang 1 linggo. Ang palay ay umabot na sa dibdib ang taas. Mula sa malayo, parang isang malawak na berdeng dagat. Ang mga tanim na mani, masiglang tumutubo, kahit hindi makita ang nasa ilalim ng lupa. Ang mga dahon at sanga ay napakalago. Samantala, ang mga sili, punong-puno na ng maliliit na puting bulaklak. Hindi magtatagal, makakakain na sila ng sariwang sili. Habang nangyayari ito, si Dali sa Babeo Mountain ay hindi rin nagpapahinga. Sa loob ng 1 linggo, nakapaghatid siya ng 2 kargamento ng apog. Kasama sa bangka ang 12 ng kuneho. At higit sa lahat, nakagawa sila ng unang batch ng quicklime. Tuwang-tuwa si Han Feng sa simpleng pagdagdag ng tubig. Ang quicklime ay nagiging slake lime, na maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Kapag inilagay sa pagitan ng mga ladrilyo, nabubuo ang isang matibay at waterproof na patong. At kapag sapat na ang dami nito, maaari rin itong ipahid sa loob ng bahay. Magiging puting-puti ang dingding. At mas magiging maliwanag ang loob. Sa parehong linggo, ang Chestnut Tribe mula sa silangang bahagi ng ilog ay dumating ng 2 beses para makipagkalakalan. Dahil sa payo ni Han Feng noon, pinutol nila ang itaas ng mga puno ng Tong Tree. Sa pagkakataong ito, mas marami na silang naipadalang mga batang puno. 4 hanggang 5 puno bawat biyahe. Ngunit may pagbabago, hindi na sila gaanong kumukuha ng puting asin tulad ng dati. Sa halip, mas pinili nila ang mga praktikal na bagay. Mga palayok, mga palanggana, at malalaking sisidlan ng tubig. At higit sa lahat, matapos maranasan ni Mao Leo ang ginhawa ng Bronze Axe, lalo pang lumakas ang kanyang pagnanais, na makakuha ng mas maraming kagamitang bronze. Ngunit agad itong tinanggihan. Alam kasi ng lahat, ang dahilan kung bakit nalalamangan ng Han Tribe ang ibang mga tribo ay dahil sa kanilang mga kagamitan. Para sa kanila, ang mga ito ay kasing halaga ng mga ugat ng dugo sa katawan, hindi pwedeng basta ibigay. Nang makita ito, napilitan si Maulo na isuko ang kanyang balak. Tahimik niyang pinamunuan ang kanyang mga tauhan pabalik, bitbit ang pagkadismaya. Samantala, sa Han Tribe, may isa pang problema. Ang paggawa ng Tong Oil ay nahaharap sa matinding kahirapan. Alam na alam niya kung gaano ito kahalaga, kaya nitong protektahan ang mga kagamitang kahoy, at sa hinaharap, magiging susi rin ito sa ilang mahahalagang proseso. Ngunit para makuha ang langis mula rito, kailangan itong i-roast sa napakataas na init. At dito sila nagkaproblema. Wala silang sapat na malalaking sisidlan para gawin ito ng maramihan. Napabuntong hininga siya. Wala siyang magawa kundi ipagpaliban muna ang paggawa ng Tong Oil. Sa isip niya, kailangan muna nilang gumawa ng angkop na mga bronze na kaldero bago ito maipagpatuloy. Pero biglang, isang karpintero ang tumakbong papunta sa kanya, halatang tuwang-tuwa. Pinuno, tapos na ang loom. Saglit siyang natigilan, pagkatapos ay agad na natuwa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dali-daling pumunta sa grupo ng mga karpintero. Gamit ang mga inihandang plano, sinimulan niyang buuin ang kauna-unahang loom, isang makinang panghabi, sa kasaysayan ng kanilang tribo. Sa loob lamang ng wala pang 2 oras, natapos ito. Agad siyang nag-utos sa ilang malalakas na tauhan na buhatin ang loom papunta sa malamig na silong kung saan karaniwang nagtatrabaho si Xiao Dai. Hindi ito naitago sa iba.
Agad itong naging sentro ng atensyon, lalo na ng mga kababaihan at mga bata sa paligid. Pati si Xiao Dai ay hindi napigil ang lumapit. 7 araw na ang lumipas. At ngayon, nasa harap niya na ang makinang matagal niyang hinihintay. Talaga bang nagawa niya ito? Hindi na siya mapakali. Excited din ang pinuno, hindi lang para subukan ang makina, kundi para turuan din si Xiao Dai kung paano ito gamitin. Nang handa na ang lahat, umupo siya sa harap ng loom. Ipinatong ang kanyang mga paa sa pedal. At marahang tinapakan ito. Biglang gumalaw ang mga lubid na abaka, hinayla ang control lever. At sa isang iglap, naghiwalay ang dalawang hanay ng mga sinulid. Napatingin si Xiao Dai, manghang-mangha. Hindi na natin kailangang paghiwalayin ang mga sinulid gamit ang kamay. Hindi siya nagsalita. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa loom. Salit-salit niyang tinatapakan ang dalawang pedal. Kasabay nito, ang control lever ay gumagalaw, parang dalawang mananayaw ang mga sinulid, minsang naghihiwalay, minsang nagsasama, may ritmo, parang tumutugtog ng isang sinaunang awit. Marahan niyang itinulak paatras at pasulong ang beater. Kinuha niya ang shuttle, isang kahoy na halos isang talampakan ang haba. Gamit ang dalawang daliring pinahiran ng wax, mabilis niya itong ipinasok sa pagitan ng dalawang patong ng sinulid at itinulak pakaliwa. Mabilis na dumausdas ang shuttle sa pagitan ng mga sinulid, halos walang resistensya. Sinalo ito ng kaliwang kamay. Hinayla pabalik, kasunod nito, hinayla ng kanang kamay ang beater. Agad na sumikip at naging pantay ang hinabong sinulid, mahigpit na kumapit sa mga hibla. Pagkatapos, iniangat niya ang kaliwang paa, at tinapakan ang kanan. Agad nagpalit ng pwesto ang dalawang layer ng sinulid. Muling ipinasa ng kaliwang kamay ang shuttle pakaliwa. Agad itong sinalo ng kanan. Hinayla muli ang beater. Isang buong proseso ng paghahabi, natapos ng tuloy-tuloy, walang sablay. Ang mga babaeng nanunood sa paligid ay napanganga. Hindi nila maintindihan ng buo ang makina, ngunit kitang-kita sa kanilang mga mata ang matinding pagkamangha. Ngunit para kay Xiao Dai, ibang usapan iyon. Siya, nasanay sa mano-manong paghahabi ng tela, ay tuluyang natulala sa kanyang nakita. Alam na alam niya kung gaano kahirap at kabagal ang paghahabi dati. Ang simpleng paghihiwalay lang ng mga sinulid pataas at pababa. Umaabot ng daan-daang paghinga. Kung tutuusin, ilang minuto ang kailangan. Pero ngayon, ginawa niya iyon sa loob lang ng 3 segundo. Ang diferensya sa bilis, hindi may kumpara, at hindi pa iyon ang pinakamahalaga. Dahil tulad ng sinabi niya noon, ang loom na ito ay hindi lang mabilis, kaya rin itong gumawa ng mas malapad na tela. At higit pa roon, at tuloy-tuloy pa itong naghahabi, kaya nitong gumawa ng napakahahabang piraso ng tela. Tinitigan ni Xiao Dai ang loom sa harap niya, mahigit 1 metro ang lapad, pagkatapos ay tumingin sa rolyo ng sinulid na mahigit 40 metro ang haba na nakapulupot sa beam. Sa sandaling iyon, parang nagliliyab ang puso niya. Hindi siya makapaniwala. Kung makita lang ito ng kanyang ina, ano kaya ang magiging reaksyon nito? Ang mga tribo namang nakapaligid ay lalong humanga sa kanilang pinuno. Sa kanilang mga puso, mas lalo pang tumindi ang respeto at pasasalamat. Biglang tumingin si Xiao Dai sa kanya. Pinuno, kapag natapos ko na ang paghahabi ng telang lana, maaari mo ba akong ibalik sa Bayan Tribe para bisitahin ang aking ina? Hindi siya nagdalawang isip. Siyempre, kahit kailan mo gustong bumalik, sabihin mo lang sa akin. Nagpatuloy si Xiao Dai, medyo nahihiya. Gusto ko ring magdala ng telang lana para sa kanya, pwede ba iyon? Ngumiti si Han Feng. Walang problema, lahat ng telang lana na gagawin mo ay para sayo. At marami pa tayong alpaka, makakahabi ka hanggat gusto mo. Sandaling nag-alinlangan si Xiao Dai, saka marahang nagsalita. Yung spinning machine natin, pwede ba nating bigyan ang nanay ko ng isa? 2 naman ang meron tayo. Saglit na nagbago ang tingin ni Han Feng. Dahan-dahan siyang sumagot, hindi pwede na ibigay. Kahit tayo, kulang pa ang gamit natin. Pero, pwede nating hayaan silang pumunta rito para gamitin ito. Napangiwi si Xiao Dai habang nag-iisip. Pero, isang buong araw ang biyahe papunta rito. Tapos isang araw ulit pabalik. Masyadong malayo. Sumagot si Han Feng. Pwede namang manatili dito ang nanay mo. Marami pa tayong espasyo sa tribo. Naging alanganin ang mukha ni Xiao Dai. Pinuno siya ng kanilang tribo, hindi siya pwedeng basta umalis. Napailing si Han Feng, bahagyang napangiti. Sige na nga, maghabi ka na lang muna ng maayos. Kapag gusto mo nang bumisita sa kanya, saka na natin pag-usapan. Hindi nagtagal. Dumating nang nagmamadali ang matanda at si Zufu. Pinuno, malakas ang hangin ngayong hapon at hindi sumisikat ang buwan sa silangan. Mukhang uulan ng malakas mamayang gabi. Dagdag pa ni Zufu. At kanina, may apoy sa langit.
Parang natakot ang buwan, kaya hindi lumabas. Nang marinig ito ni Hanfeng, agad siyang kumilos. Mabilis siyang nag-utos. Ilipat agad ang mga buntis at maliliit na bata sa mga kuweba. Ang iba, manatili muna sa mga kabong dayami. Magbigay ng balat ng hayop sa lahat, unahin ang mga babae at bata. Itali ng maayos ang mga alagang hayop, huwag hayaang makatakas. Tipunin ang lahat ng metal na kagamitan at ilagay sa ligtas na lugar. Walang kahoy o tuyong damo malapit sa mga tao, ilayo ninyo. Ngayong gabi, dalhin ang mga lutuan sa loob ng kuweba. Malakas ang hangin, madaling kumalat ang apoy. Kapag nadapuan ang mga kubo, delikado. Agad na tumango ang dalawang matanda. Oo, pinuno. At dali-dali silang umalis upang ipatupad ang mga utos. Habang papalayo sila, narinig pa nila ang sinabi ni Hanfeng. Ang metal, nakakaakit ng kidlat. Kidlat. Mabilis na tinanggal ni Xiaodai ang tansong hairpin at korona sa kanyang ulo. Saglit na natigilan si Hanfeng. Pagtingin niya sa hawak ni Xiaodai, bigla niyang naisip. Hindi maganda, muntik ko nang makalimutan ito. Agad siyang nabahala. Naalala niya sina Dali at ang grupo sa Babayo Mountain, isang lugar na puno ng metal. Delikado iyon kapag may bagyo. Kaya agad niyang tinawag si Shuya at inutusan. Bukas, pumunta ka sa Babayo Mountain. Sabihan mo si Dali na mag-ingat sa kidlat. Samantala, nagkagulo na sa buong tribo. Lahat ay abala, may naglilipat ng gamit, may naghahanda ng pagkain, may nagtatali ng mga hayop. Hindi nagtagal. Unti-unting dumilim ang langit. Makakapal na ulap ang kumalat, tinakpan ang buong kalangitan. Lumakas ang hangin. Ang mga ulap ay tila umiikot, parang may paparating na matinding kidlat. At pagkatapos, KRRRAAAKK. Isang nakakasilaw na kidlat ang humati sa langit, kasabay ng malakas na dagindong ng kulog. Napapasigaw ang mga bata sa takot. Kahit ang matatanda, nagtakip ng ulo gamit ang balat ng hayop, nanginginig habang nagsisiksikan sa sulok ng mga kubo. Takot na takot sila sa kapangyarihan ng kalikasan. Lumalim ang gabi, ngunit hindi pa rin tumitigil ang ulan. Si Xiaodai ay nakayakap kay Hanfeng, mahimbing na natutulog. Mahinang bumubulong, parang tinatawag ang kanyang ina. Siguro namimiss niya ang kanyang tahanan. O naaalala ang mga gabing ganito rin ang bagyo. Noon, nakasiksik siya sa bisig ng kanyang ina. Ngayon, si Hanfeng na ang kanyang sandigan. Kinabukasan, tumila ang ulan. Isang magandang bahaghari ang lumitaw sa langit. Agad tumakbo si Hanfeng papunta sa mga bukirin upang tingnan ang mga pananim. Sa kabutihang palad, hindi ito napinsala. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Samantala, sa silangang bahagi ng ilog. Kakalabas lang ng wandering tribe mula sa kanilang pinagtataguan. Habang hinahabol nila ang ilang ligaw na manok sa gubat, bigla silang nakatagpo ng ibang tribo. Ang Sparrow Tribe. Sa isang iglap, napalibutan sila. Ang pinuno ng Sparrow Tribe ay kasing edad ni Yufu, batang-bata pa. Halos lahat ng lalaki ay wala pang 40 taong gulang. May dala silang mga pana at palaso. Bagamat simple at magaspang ang pagkakagawa ng kanilang mga sandata, malinaw ang kanilang lamang. Mas marami sila. Napatigil ang mga kasapi ng Wandering Tribe. Nabigla, ngunit nanatiling kalmado si Yufu. Napansin niya, hindi pa naman umaatake ang kabilang panig. Ibig sabihin, posible pang makipag-usap. Dahan-dahan siyang yumoko, at tinapik ang kanyang dibdib bilang pagbati. Tahimik siyang naghintay, kung ano ang sasabihin ng kanilang kaharap. Ibigay ninyo lahat ng nahuli ninyong ibon kahapon. At umalis na kayo. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin kung maging malupit ako. Sumenyas ang pinuno ng Sparrow Tribe. Habang nagsasalita, hinailan niya ang pana at pinakawalan ng isang palaso. Top! Tumama ito sa lupa sa harap ni Yufu. Tahimik pero malinaw ang babala. Agad sumagot si Yufu. Huwag kayong bumaril, may pagkakaintindihan lang. Ibabalik namin ang mga ibon. Ayaw niya ng gulo, kaya agad niyang inilabas ang lahat ng pheasant na nahuli nila kahapon. Nagulat ang pinuno ng Sparrow Tribe. Hindi niya inasahang ganoon kadaling susuko ang kabilang panig. Sandali siyang natigilan, pero agad ding bumawi. Sininyasan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga ibon at pagkatapos ay muli silang pinapaalis. Pero, hindi pa umaalis si Yufu. Hindi niya palalampasan ang pagkakataon. Pinuno, aalis kami, pero kailangan namin ng pagkain. Pwede kaming makipagpalitan. Napakunot noo ang pinuno ng Sparrow Tribe. Makipagpalitan. Ano ang ipapalit ninyo? Ngumiti si Yufu, puting asin, at iba pang pagkain. Habang sinasabi iyon, kinuha niya ang maliit na supot na gawa sa balat ng ahas mula sa kanyang baywang. Binuksan niya ito, at ipinakita ang laman. Isang pulbos na puting-puti.
Kumuha siya ng kaunti at inabot sa pinuno. Ngunit nag-alinlangan ito. Hindi siya agad sumubok. Halatang interesado siya, pero nag-iingat. Kaya si Yufu mismo ang tumikim muna. Para patunayang hindi ito lason. Doon pa lang, dahan-dahang tumikim ang pinuno ng Sparrow Tribe. At gaya ng inaasahan, napataas ang kanyang kilay. Maganda ang kalidad ng asin ng Han Tribe. Hindi nagtagal, pumayag siya sa kalakalan. Ngunit sa kasamaang palad, kaunting pagkain lang ang nakuha ni Yufu. Wala sa mga iyon ang mga bagay na kailangan ni Han Feng. Gayunpaman, nagkasundo sila, na kung may makuha pang magagandang bagay ang Sparrow Tribe, babalik si Yufu para makipagpalitan muli. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang Wandering Tribe sa kanilang paglalakbay patimog silangan. Sa direksyong iyon, mas mataas ang tsansa na makatagpo sila ng iba pang tribo. At mas mabilis nilang mahahanap ang hinahanap ni Han Feng. Samantala, sa Han Tribe, nakabalik na si Shuya mula sa Babayo Mountain. May dala siyang balita mula kay Dali. Ayos lang sila, ligtas ang lahat, nakapagtayo pa nga sila ng bahay doon. Maraming hayop sa lugar, walang problema sa pagkain. Napaisip si Han Feng, hindi ba pagmimina ang pakay nila? Bakit may oras pa silang magtayo ng bahay? Nang magtanong pa siya, nalaman niya ang dahilan. Kayang magmina ng grupo ni Dali ng 2 hanggang 3 kariton ng bato araw-araw. Pero ang problema, inaabot ng 2 araw ang isang biyahe ng kariton. Hindi makasabay ang transportasyon sa bilis ng pagmimina. Kaya may natitira silang oras para pagandahin ang kanilang tirahan. Nagpadala rin ng mensahe si Dali. Kung kulang ang nadedalang limestone, pwede pang gumawa ng mas maraming kariton. Kaya nilang magmina ng mas marami. Dahil dito, ang carpentry team, na abala noon sa paggawa ng mga weaving machine, ay nagbago ng focus. Nagsimula silang gumawa ng mga car itong may 4 na gulong. Layunin. Mas maraming madala, mas kaunting pagod, kaya ang mga gulong ay ginawang mas malapad. At ang katawan ng kariton, mas mataas at mas malalim, parang malaking kahon. Sa mga nakaraang araw, malaki ang naging progreso ng grupo. Mahigit 20 tao ang nagtulungan. Kasama pa ang mga bihasa na gumagabay sa kanila. Dahil dito, napakabilis ng kanilang paggawa. Sa loob lamang ng 6 na araw, nakagawa sila ng 12 spinning machine at 2 carding machine. Ang patayong loom na dinisenyo ni Han Feng ay malaki na rin ang progreso, isa ay tuluyan ng na-assemble at naayos, habang ang isa naman ay tapos na ang frame. Habang dumarami ang mga makinang panghabi, lalong napuno ng saya si Xiao Dai. Araw-araw, mas gumagaling siya sa paghahabi. Mula sa dati na 1 metro lang kada araw, naging 2, 3, hanggang umabot pa sa 10 metro, at patuloy pang tumataas ang kanyang output. Kung ikukumpara noon sa Bayan Tribe, ang 1 araw niyang ginagawa ngayon ay aabutin ng 2 hanggang 3 buwan bago matapos, at hindi pa kasing ganda ng kalidad. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kontento si Han Feng. Iniisip pa rin niya ang paggawa ng flying shuttle loom. Kapag nagawa ito, posibleng tumaas ng 3 beses ang bilis ng paghahabi. Hindi na kailangang ipasa pa sa ang shuttle gamit ang 2 kamay, hihilahin na lang ang lubad, kusa itong dadaan. Ang problema, saan siya kukuha ng spring? Lumipas pa ang 2 linggo. Matapos ang 10 araw ng tuloy-tuloy na trabaho, at sa bilis na 10 metro kada 3 araw, natapos ni Xiao Dai ang unang rolyo ng tela na may habang 50 metro. Kasabay nito, nakalbo na rin ang mga alpaka sa kulungan. Ang kanilang balahibo ay nalinis at naipon sa isang malaking tambak, sapat para makagawa ng daan-daang metro ng tela. Ngunit matapos maubos ang lana, panibagong problema ang sumulpot. Ano na ang gagamitin nilang materyal? Hindi pwedeng tumigil ang loom. Kinagabihan, habang nakahiga si Xiao Dai sa tabi ni Han Feng, mahina niyang tinanong. Pwede ba akong bumalik bukas sa Bayan Tribe? Gusto kong bisitahin si Mama at magdala ng 2 metro ng tela para sa kanya. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Han Feng. Pwede. At bibigyan pa kita ng 20 metro para sa mama mo. Kinabukasan, matapos magbilin sa shaman at sa elder, umalis sina Han Feng at Xiao Dai sakay ni Robao at Wei Shan. Buong umaga silang naglakbay, at pagsapit ng tanghali, nakarating sila sa mga bukirin ng Bayan Tribe. Sa oras na iyon, abala ang mga kababaihan sa pag-aani ng abaka. Ngunit nang makita nila ang 2 dambuhalang hayop na papalapit, nagkagulo ang buong bukirin. Nagtakbuhan ang lahat sa takot. Biglang tumayo si Xiao Dai at sumigaw. "Maaaa!" Huminto ang mga tumatakbo. Paglingon nila, nakita nila si Xiao Dai na nakatayo sa likod ng halimaw, kumakaway, puno ng saya. Si Chang ang unang nakapansin. Hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya papunta sa anak.
Bumaba si Xiao Dai at sinalubong ang kanyang ina. Nagyakapan ang mag-ina sa gitna ng bukirin, umiiyak, hindi makapagsalita sa sobrang pananibik sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Xiao Dai ang rolyo ng tela at ibinigay sa kanyang ina. Ma, ako ang gumawa nito. Galing sa balahibo ng alpaka. Hinaplos ni Chang ang tela, bakas ang labis na paghanga sa kanyang mga mata. Napakaganda. Ngumiti si Xiao Dai. Ginawa yan gamit ang loom ng Han Tribe. Marami silang kakaibang makina. Ngayon, 6 na araw na lang, nakakagawa na ako ng ganito kahabang tela. Nagtipon-tipon ang mga kababaihan, hinahangaan ng tela. Nagtanong si Chang kay Han Feng. Chief Han, totoo bang ganoon ka-espesyal ang loom na yan? Ngumiti siya at tumango. Kung magkakaroon din kayo nito, bibilas ng husto ang paghahabi ninyo. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita. May isa pa akong pakay sa pagpunta ko rito. Tungkol saan? Tanong ni Chang. Diretsahan niyang sinabi. Gusto kong sumama ang Bayan Tribe sa Han Tribe. Nagulat ang lahat. Nagpatuloy siya. Tutulungan ko kayong gumawa ng mas magagandang palayok, bibigyan ko kayo ng loom at puting asin. Mas gaganda ang buhay ninyo. Napatingin si Xiao Dai sa kanya, hindi niya inaasahan ang alok na iyon. Ang mga elder naman ay napaisip. Ang kapitan ng mga mangangaso ay lihim na natuwa. Pero si Chang, nahati ang damdamin. Masaya siya, pero nag-aalala. Kapag sumama sila, mawawala ba ang kalayaan ng kanilang tribo? Matapos mag-isip, sinabi niya, Chief Han, napakalaking desisyon nito. Kailangan ko munang kausapin ang mga elder. Bukas namin ibibigay ang sagot. Tumango si Han Feng. Naiintindihan ko. Pagkatapos, idinagdag niya. Sa ngayon, kulang ang lupa at pagkain ng Han Tribe. Sana, kung magsasama tayo, malutas natin ito ng magkasama. Lalong naguluhan si Chang. Napatingin siya kay Xiao Dai, at sa mga tao sa paligid. Pagkatapos ay sinabi niya, Chief Han, gusto kong makita ang Han Tribe. Ngumiti siya, syempre, malugod ko kayong tinatanggap. Kinabukasan, sumama si Chang at ang mga elder kasama niya papunta sa Han Tribe. Habang naglalakbay, isa-isa niyang ipinaliwanag ang kalagayan ng kanilang tribo. Habang papalapit sila, lalo pang tumindi ang kuryosidad at excitement ng grupo. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang patrol at hunting team ng Han Tribe. Masaya ang mga ito, may bitbit na ilang ligaw na baboy. Chief, napakaganda ng ani namin ngayon. Nakahuli kami ng ilang baboy. Sabay-sabay nilang bati. Ngumiti si Han Feng at tumango. Iuwi niyo muna yan sa tribo. Mamayang gabi, magpiesta tayo. Kain ng sagana ang lahat. Pagpasok nila sa Han Tribe, napatigil sina Chang at ang mga elder. Parang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang napakalawak na lugar, may malaking plaza, at mga bahay na yari sa ladrilyo na ginagawa pa lang. Mga bagay na hindi pa nila kailanman nakita, ni naisip man lang. Dinala sila ni Han Feng sa isang hindi pa tapos na bahay. Ito ang magiging tirahan ng mga tao sa Han Tribe. Kahit hindi pa tapos, kapag natapos na, may kalan at higaan sa loob. Sa taglamig, mainit dito. Pumasok si Chang sa loob. Tinignan niya ang maluwag na espasyo at kakaibang ayos ng bahay. Napakaganda, mas maayos pa ito kaysa sa mga bahay namin, mahina niyang sabi, puno ng paghanga. Pagkatapos, dinala sila sa isang pansamantalang shed. Doon nakalagay ang iba't ibang loom, makinang panghabi. Agad tumakbo si Xiao Dai papunta roon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mabilis niyang ipinakita kung paano ito gamitin. Lumapit ang elder ng Bayan Tribe. Pinagmasdan niyang mabuti ang galaw ng makina, punong-puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilan, hinawakan niya ang loom. Napakahalaga nito, kung meron kami nito, siguradong bibilas ang paghahabi namin. Agad sumagot si Xiao Dai. Elder, kapag sumali kayo sa Han Tribe, pwede nating gamitin ang mga ito ng sabay-sabay. Napatingin ang elder kay Chang, punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Pero si Chang, magulo pa rin ang isip. Hindi pa rin siya makapagdesisyon. Hindi na nakatiis ang elder. Direkta siyang nagsalita. Sumasang-ayon ako na sumali sa Han Tribe, pero may kondisyon. Kailangan magkaroon din ng Bayan Tribe ng kaparehong loom. Pagkasabi nito, bigla siyang napahiga sa loom at umiyak ng todo. Sayang ang buong buhay ko, kung meron lang ako nito noon, napakarami ko sanang telang nagawa. Umiiyak siya na parang nadudurog ang puso. Dahil dito, hindi na makatanggi si Chang. Pero may mga tanong pa rin siya. Chief Han, kung sasali kami, may isa akong hindi maintindihan. Karamihan sa mga tribo, kahit umabot ng ilang daanang tao, naghihiwalay pa rin sa iba't ibang lugar dahil kulang ang pagkain. Pero ang Han Tribe, napakarami na ninyo.
Kapag sumama pa kami, kakayanin ba ng lugar na ito pakainin ang lahat? Hindi agad sumagot si Han Feng. Sa halip, dinala niya sila sa lugar ng mga alagang hayop. Walang laman ang kulungan ng baka dahil nasa labas ang mga ito. Pero sa katabing kulungan, may mga alpaka, at sa isa pa, libo-libong koneho. Karamihan ay maliliit pa. Ang mga ito ay alpaka, paliwanag ni Han Feng. Mababait sila at kumakain lang ng damo. Sa taglamig, tumutubo ang makapal nilang balahibo, iyan ang ginagamit namin sa paggawa ng tela. Tatlong dahilan kung bakit namin sila inaalagaan. Una, hindi sila koga ng tao sa pagkain. Pangalawa, tuloy-tuloy silang nagbibigay ng balahibo. Pangatlo, nagpaparami sila. At kapag tumanda, pwede rin silang gawing pagkain. Pero hindi sila ang pangunahing pagkain namin. Itinuro niya ang kulungan ng kuneho. Ang mga kuneho ang pangunahing source ng karne namin. Mabilis silang dumami. Sa loob ng 2 buwan, pwede na silang manganak ng 5 o 6. Sa 4 na buwan, pwede na ulit silang magparami. Dati, ilang dosenang kuneho lang ang meron kami. Ngayon, mahigit 1,000 na. At damo lang ang kinakain nila. Mas ligtas ito, at mas stable kaysa pangangaso.